Yes, magandang umaga sa inyong lahat. Thank you for inviting us once again dito sa Dapo Restaurant for our news forum. Kung mapapansin ninyo, for the past 1 week, 2 weeks, may mga incidents ulit tayo from the previous focus on Baho de Masinloc. Nag-shift naman tayo dito sa Pag-asa sa West Philippine Sea, sa Kalayaan Island Group. Yung una dun sa Baho de Masinloc, after nung ramming nung August 7, August 20, nasundan ito ng declaration of the nature reserve sa Baho de Masinloc, but medyo humupa yung mga coercive and aggressive actions doon. Ito naman ay lumipat sa Pag-asa Island. And ito ay sumabay sa ating mga exercises, sa ating mga multinational exercises na tayo ang nag-host. Kamakailan lamang yung sama-sama exercise, meron tayong group sale with the participating countries. And just before this, yung nangyaring banggaan sa malapit sa Pag-asa Island na hinaharas ng Chinese Coast Guard, the Maritime Militia, yung ating mga barko, this time from BFAR and Coast Guard. So yun ang general situation natin, and later we will delve more into the details kung may mga katanungan kayo. Maraming salamat. Para diretso na kay sir. Ano ho yung red line na sinasabi para magbago ng taktika ang ating mga tropa? Ang pinaka bottom line natin na binanggit ng ating Commander-in-Chief is the death of a Filipino due to coercive and aggressive actions by the Chinese Coast Guard, the PLA Navy, or the Maritime Militia. So when we say red line, the moment you cross that line, there's no turning back. Ibig sabihin, mag-iiba na ang dynamics. Sapagkat kung dati-rati ito ang kalakalan, when you cross that line, hindi ka na babalik sa dati. Kasi nag-iba na because of certain conditions that have been violated. Pag sinabi pong namatay, pwede po bang ma-rule out ng aksidente? Kasi may pattern ng incidents na binabangga. So kung may mamamatay na tropang Pilipino dahil sa pagbangga, ano dyan? Ang obvious conclusion, hindi pwedeng aksidente yon kasi binabangga talaga nila eh. So pag may namatay sa bangga, sinadya yun. So red line po ba yun? The details on that led to the death of a Filipino, whether accidental or sinadya, whether ang gumawa ay Coast Guard, gray ship ng PLA Navy o ng Maritime Militia, would have to be discussed at the higher level of government, most likely the National Maritime Council. So hindi level ng AFP, hindi level ng Navy, NMC level yan, and yung ating National Command Authorities. Nabanggit niyo po yung gray ship, meaning the Navy, military, at yung Maritime Militia, nagpapanggap na civilian, at saka yung Coast Guard na nagpapanggap na Chinese Navy. Ano po ang difference? Sa red line at sa panuntunan ng mga sundalo kung paano mag-react, are the differences the same? Hindi natin dinidistinguish kung what caused the death. Was a gray ship, a Coast Guard, or a Maritime Militia. The statement of the Commander-in-Chief was very clear. Pag may namatay na Pilipino, that is a red line that will start the ball rolling for discussions of invoking the MDT. Details of that could be further clarified by the National Maritime Council sapagkat MDT is a policy-level decision. At the level ng DND and the AFP Navy, we look at strategy to be able to implement the policy of government. Paano po yung mga civilian? Kasi may mga bangkang tinutulungan. Niraram din naman nila ang mga ito. Kasama po ba yung death of a civilian na pinoprotektahan ng AFP at ng Coast Guard sa red line? Maliwanag naman yung statement ng ating Commander-in-Chief. Does not distinguish kung ito ay military, ito ay Coast Guard, ito ay fisher folk. So, details of that, wala sa level ng AFP. Tulog yung himay-himayin yung statement na yon. That would be at the higher levels of government. Ang pinaka-importante ang ginagawa ng ating AFP is to continue exerting our rights
na atin itong mga lugar na ito, mga fishing grounds. We have sovereignty and sovereign rights. Sa anong paraan? By being there, by having persistent presence. Yung sinasabi ng iba na bumabatiko sa ating gobyerno that the arbitral tribunal ruling ay hindi pwede ma-enforce. Pwede ito ma-enforce by fighting, by standing up, by doing our patrols, maritime and air, by doing multilateral maritime activities, by bringing in international partners, by supporting international law. This is standing up, this is enforcing the arbitral tribunal ruling. Pinapakita natin na business as usual ika nga from our side. Hindi natin, we don't recognize it sapagkat may ruling na. That is how we enforce the arbitral tribunal ruling. Na pananakot lang o brinkmanship, sabi sa ng mga diplomat, ang ginagawa ng China, considering na you can ram a boat or a ship, pwede ka namang mag-ram running at 20 knots na speed. Pero parang dinudunggo lang eh. Brinkmanship ang ginagawa o talagang may intent sila? Na talagang pananakot lang. Alam mo, para maintindihan natin, we have to know how the Chinese Communist Party operates. Yung isip nila is not to fire the first shot. Ang tawag nito, they operate between the legal and the illegal. So ikaw mismo, hindi mo alam paano ka magre-responde. What used to be called gray zone, nagbago na tayo. It's now illegal. It's now coercive, aggressive. It's now deceptive, it's now dangerous. Bakit? Pag binansagan natin gray zone ito, tayo mismo, we don't know how to react to that. Yun ang style ng Chinese Communist Party. Kunwaring legal, kunwaring illegal. So yung sinabi nyo kanina na bungguin ka lang ng konti, not sufficient to sink the vessel, just to damage it. Bakit? Ang gusto nila, mission kill. Sirain yung ating kakayanan na makapagpatrolya, na walang mamamatay. Sirain, gawing mas mahal sa atin. More expensive to do our patrols. Kada masira na barko, yan ay babalik sa shipyard para aayusin. Sila maraming barko. Tayo konti lang. Yun ang ginagawa nila. Slowly, little by little, they will destroy your will to fight. They will destroy your capability to fight, to project force, to stand up for what is legally and rightfully ours. Sisirain nila yung fighting spirit natin. Up to the point na tatanggapin lamang natin na ito na ang normal. Huwag na tayo magpatrolya kasi sa labas binubunggo tayo, nasisira yung ating mga barko. Dito na tayo sa within the 12 nautical miles. So parang tinanggap na natin na ang mga lugar na yan ay kanila na. And we would have lost by default. Yun ang operating concept ng Chinese Communist Party. Without firing a single shot, gusto nilang manalo. Because for them, the acme of skill is to win without firing a shot. Up to what level natin gagawin ang modernization ng Philippine Navy? Considering that China has the largest Navy at this point yata, ano? Even surpassing that of the US. Yes, yung ating modernization not only for the Philippine Navy but for the Air Force, for the Army, for Joint Headquarters. Marami na tayong nakuhang, I would say, marami mga pagbabago na pinapangunahan ng ating Secretary of Defense. Number one, sinabi niya, yung ating horizon or planning timeline ay napakatagal, 15 years. Number two, yung amount na ini-invest ng gobyerno has to be increased. Hindi naman tayo aabot sa punto na kaya na natin tumapat sa PLA. They are a world power. Ang kailangan lamang natin, maipakita natin that we could protect and secure what is rightfully and legally ours. Kung ano yung sa atin, kaya natin i-secure at i-protect all the way up to the exclusive economic zone at yung even the extended continental shelf. Yun ang gusto ng ating Defense Department at ng ating gobyerno. All of this is defensive in nature. Wala tayong planong mangangkin na hindi sa atin. Ito ang dapat maintindihan ng bawat kababayan natin. We are not here to claim what is not ours. We are here merely to protect and to secure yung sa atin. Para ang maipapamana natin sa susunod na henerasyon ng Pilipino ay isang Pilipinas na hindi tagpi-tagpi, kundi buo pa rin. Ito ang maipapangako natin sa next generation of Filipinos. That's why very strong yung ating gobyerno nung sinabi ng ating Commander-in-Chief, not 1 square inch. Doon pa lang, that set the tone. At sinabi ng ating Secretary of Defense, a comprehensive archipelagic defense concept. Anong ibig sabihin nun?
We are an archipelago. Tingnan natin yung Pilipinas na kanyang kabuuhan. And then the Navy, the Air Force, the Army are now conducting operations all the way up to our exclusive economic zone. At nakakatulong doon yung ating modernization. So what you're saying is deterrence means not only buying more ships and other naval, Yes, sapagkat but yung ano natin, yung will to fight, yung yun ang pinaka-importante. Deterrence is not only a particular missile system or a capability. Deterrence is composed of different factors, different components. Meron dyan the leadership of the country. Number 2, yung ating military capability. Number 3, the will of the people. And lastly, yung ating alliances with like-minded nations. Importante yung sinabi kong pangatlo, yung will of the people. Bakit? May mga attempts right now, napapansin natin, di umano na paghiwa-hiwalayin tayo bilang Pilipino. May mga lalabas na fake news, malign influence operations, misinformation, disinformation, malinformation. Para ang maglaban-laban ay yung Pilipino. At ma-sidetrack tayo sa anong nangyayari, anong ginagawa sa atin ng isang adversary, isang foreign nation. So far, wala tayong na-monitor na nagpapatay ng structures sa West Philippine Sea or sa Baho de Masinloc. When was the last time? May mga attempts to land. May mga reports previously na baka may nagtatambak ng crushed corals para mag-reclaim. But chinek natin to. So far, hindi naman siya nagtambak ng crushed corals. These were the results of tidal action. Ano ang epekto nito sa moral ng mga sundalo? Kasi kami, civilian, ang aming maliit na pagkakaunawa, ang disiplina ng sundalo nakabatay sa 3 S. How to say sir, how to salute, and how to shoot. You are not permitted to shoot. So para kayong basketball player, pwede mag-dribble, pwede makipagbalyahan, except you cannot shoot. Hindi ho ba pagdating sa puntong laban, baka ayaw na lumaban ng sundalo? Yes, maganda yung sinabi nyo sapagkat una sa lahat, pag sinabing laban, hindi ibig sabihin na baril lang ang pwedeng panlaban. Na kukuha ng baril ang bawat Pilipino. Ang pinaka-importante dyan, yung ating consciousness bilang Pilipino. Baka mas nananaig yung pagiging banyaga ko. Baka mas gusto ko yung foreign support na nagbibigay sa akin nagpapaaral sa akin. Nag-iimbita para magsalita ako at malaki ang binibigay sa akin na honorarium. Or baka mas kinikilingan ko yung pagiging Bisaya ko, taga-Iligan ako, kaysa pagiging Pilipino. O Bicolano ako, Ilocano ako, Cebuano ako, Zamboangueño ako. Ang dapat manaig sa atin ay yung consciousness bilang isang Pilipino. Yun ang pinaka-importante. Pag yan ay nasira, yung ating national consciousness, magkanya-kanya tayo nito. And then yung will to fight, mawawala. So the will to fight must be based on the consciousness of being a Filipino. Saka na yung sinasabing aarmas tayo. Maraming paraan para ipaglaban kung ano ang para sa atin. pero minimum din siguro para sa Philippine Navy magkaroon ng submarine, di ba? At Yung, this point? yung submarine ay isang component ng undersea warfare. Pag sinabing undersea warfare, ito yung labanan sa ilalim ng karagatan. Hindi lamang submarine ang pwedeng magamit doon. Una sa lahat, kailangan malaman mo ano meron doon. So awareness, dapat may mga sensors tayo. Iba't ibang klaseng sensors. At ang pinag-uusapan sa undersea warfare is sound. Propagation ng sound. Paano tumatakbo ang sound waves underwater. Na ito naman ay apektado ng iba't ibang factors, lalim ng tubig, temperature, salinity, oxygen content. So, awareness, number 2, ano yung panlaban natin? Pwedeng manned system, pwedeng unmanned. Ano yung mga manned systems? Mga submarines. Meron din mga submarines na mga unmanned. Mga underwater drones. Madami nang na-discover hindi ba? Underwater drones believed to be Chinese. Yes, may mga na-discover tayo in the past. Dahil typhoon season, ito ay nawawash ashore. I will dwell on that more later. So, when it comes to the details of undersea warfare, kung anong uunahin, anong kukunin natin or i-develop natin, yan ay nasa Department of National Defense.
Nakita ninyo yung explanation ano yung TICAS project. Yung sinabi ko kanina na may mga nag-uudyok sa ating armed forces using the TICAS project na reportedly may 15 billion ang AFP na ghost projects. But maliwanag sa sinabi ng ating spokesperson ng AFP, hindi po ito AFP fund, hindi po ito project. Recipient lamang yung AFP. And of the more than 900, 600 plus have been completed and turned over to us. Ang hindi pa nakumpleto, yung 300 plus na lang. And yet, ang daming umuudyok, ang daming bumabatikos on social media, especially on Facebook, accusing the armed forces of mismanagement or ghost projects worth 15 billion. Bakit kaya? Yun dapat ang tanong natin. Bakit kaya ginagatungan at pinapainit yung rank and file through fake news, through malign influence? Sino ang makinabang kung mag-away-away tayo? Ito yung sinabi ko kanina na pinag-away-away tayong mga Pilipino using news, using issues na hindi naman totoo. Kaya importante na maging mapagmasid yung ating mga kababayan. Etong news ba to totoo o fake news? Na-address na ba to o hindi pa? If we will call for a change of government just because may fake news, baka naman kaya may ulterior motive tayo o yung sumusuporta sa atin. Para natin sinabing sa bahay natin yung isang poste inaanay, sunugin yung bahay para mamatay yung anay. Hindi logical yon? Yun ang nangyayari ngayon. After the September 21 rally, ang dami nang bumabati ko sa armed forces right now, calling for the AFP to withdraw support, etc. Maliwanag yung statement ng ating SND at ng ating Chief of Staff. The AFP will remain true to its mandate, will support the Constitution, the duly constituted civil authorities. Maliwanag yon. In-explain pa ng ating SND sa Senado, kung may political problem, logic will dictate. Ang kailangan, political na solusyon, hindi militar. Kung may problema sa project implementation, yung ghost project, ang tamang solusyon, tamang project management plan. Hindi militar dapat ang pumasok at palitan yung buong gobyerno. So, nilabas ko ito sapagkat ang daming lumalabas na fake news na pilit paghiwa-hiwalayin ang mga Pilipino na ang kalabasan, tayo-tayo ang mag-aaway-away. Meron tayong mga efforts to secure and to protect the organization. Sabi nyo nga po, may intelligence fund tayo, may mga stakeholders tayo, may mga partners tayo domestically that help us ensure that we could secure and protect yung tinatawag na cognitive domain, yung kaisipan ng ating kasundaluhan. Kasi ang daming lumalabas na fake news. Hanggang doon lamang po ang masasabi ko. But there are efforts right now within the armed forces to be able to secure and to protect the minds of the AFP members, yung ating mga kasundaluhan. Sapagkat importante ito na dapat maintindihan nila yung katotohanan lamang. Hindi yung mga umiikot, nire-recycle, sinasadyang ulit-ulitin na fake news. There are different sectors, there are different personalities openly calling on the armed forces. So if you look at social media, if you look at Facebook, openly sinasabi nila na pag hindi na matugunan ang problema ng taong bayan, may karapatan ang taong bayan na kumuha ng armas at gawing answerable ang dapat managot. May mga nagsasabi rin openly na dapat yung armed forces wag manilbihan sa isang korap na gobyerno. Ang stand ng gobyerno, ng AFP right now is we will not take the sitting down, pinag-aaralan natin yan. And how do yung mga junior officers react to this news? Yun ang sinasabi ko kanina, that part of the thrust of the AFP to protect the cognitive domain of its members is to tell them the truth. Ano yung katotohanan? Sapagkat yung katotohanan, bali-baliktarin mo man yan, totoo yun. Hindi magbabago yun. Hindi mo na kailangang pagtakpan o bigyan ng panibagong dahilan. Saang anggulo mo tingnan, ang katotohanan ay totoo. Yan ay tama at yan ay ikabubuti natin. Ang problema ngayon, pati mga retired natin, na mga kasamahan dati, pilit baguhin yung katotohanan. Ipakita hindi yung buong katotohanan. Hahaluan ng mali, hahaluan ng fake news. Bakit? Para guluhin yung pag-iisip ng ating kasundaluhan. So ang sagot natin doon is to tell the truth and to be open with everybody in the armed forces.
MDA, yung ating maritime patrols, yung ating air surveillance flights, whether conducted by the AFP, the Air Force, the Navy, may kasama din tayong Army sa Palawan, whether by the Coast Guard or BFAR, anuman ang binibigay na paghihirap sa atin ng ating adversary, ito ay magpapatuloy. We will not be deterred. Bakit? Ang ginagawa natin ay sakop ng we are supported by international law and domestic law. This is in furtherance of our mandate. We are here to secure and to protect what is legally and rightfully ours. Ibig sabihin, anuman ang binibigay sa atin na paghihirap, ay magpapatuloy ito. Hindi tayo huhupa. Bagkus, pag dumating ang ating mga bagong kagamitan, dadagdagan pa natin ang mga patrolya na ito. Sir, last sorry. Yung soundbite lang din na sakop siya ng Philippine airspace, contrary dun sa sinasabi ng China na ang tawag dito, part siya ng environmental reserve. Apo. Ito yung sinasabi ko kanina, mag-ingat tayo sa fake news. Hindi lamang domestically, but even internationally. Sapagkat kasama sa rulebook ng Chinese Communist Party ang magpapalaganap ng fake news, ng malign influence, or misinformation, disinformation, malinformation. Anong objective nila? I-shape yung perception ng taong bayan. So, kailangan ang kapantapat nito, ilabas natin yung katotohanan. Yung binabanggit nyo kanina, yung nature reserve, ito ay isang malaking kasinungalingan, walang basehan sa international law. Yung sinasabi na magkakandak ng live weapons exercise, ito ay mali, ito ay walang basihan, ito ay dapat magpaalam sa coastal state. So we have to be very clear, ang mga news na umiikot sa ngayon, in today's generation, Butch, ang daming umiikot na fake news. Again, ang pangsagot nito, ilabas yung katotohanan. Yan ay kasama sa ating pinag-aaralan sapagkat lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Yes, sabi ko kanina, ito ay ongoing na pinag-aaralan. And the moment that the AFP finds that there is sufficient cause to warrant the filing of appropriate charges, then malalaman niyo po. It's ongoing right now. It's ongoing. The moment na meron and the decision is made na ilalabas sa publiko ito, malalaman ninyo. I could not give the timeline sapagkat hindi naman po ako ang magde-decide nun o nag-iimbestiga. Pero they will be, if ever found out, they will undergo court-martial proceedings. Magkano katagal ng court-martial yun? Kung ano man ang proseso, whether it will be in the civil court or courts martial, we leave it up to our judge advocate ng AFP to make that call, that decision, or that recommendation. Yung mga pangalan, I think is obvious, nakikita nyo naman sa social media, na ito naman ay open to the public, yung mga pinopost nila. Ang importante dito, yung totoo lamang, ang babanggitin natin. And wag nating haluan ng malis, wag nating haluan ng konting, ika nga double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Kailangan ang message natin very clear kung saan talaga tayo. Kung ang problema ay corruption, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar. Hindi palitan yung gobyerno. Bakit? The moment you change your message and you call for a regime change in the government, ang tanong, sino ang makikinabang pag napalitan yung ating gobyerno? Yung sagot nyo is as good as mine. We don't have to look far. Kaya importante sa ganitong panahon, ngayon, ay magkakaisa tayo. Alagaan natin, we have to secure and to protect the duly constituted civil authorities. Kung ano ang problema ng gobyerno, may kaukulang solusyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Sir, kung mapanood to ng mga retired officials na sinasabi niyo nagpapakalat ng fake news, anong gusto niyong sabihin sa kanila? Nasabi ko na kanina, totoo lamang ipapakalat natin. Wala kayong warning sa kanila, sir? Totoo lamang.
hintayin nyo kung ano ang final result when it comes to the legal implications. Ano pinakamataas na rango na na-monitor yung retired na nagpapakalat ng fake news? May mga retired tayo na to the grade of 08 or the rank of Major General in the Infantry Air Force or Rear Admiral in the Navy. Meron po ba sa kanilang personal na kumausap sa inyo or kinausap nyo po tungkol doon? Wala naman. Personally na kumontak sa akin o kung kumontak, wala naman. Okay. Thank you, sir. Ilan lang naman yung nagkaroon ng rango ng Major General eh. Okay. Teka, yun po ba halimbawa, may kumausap sa inyo, pwede niyong arestuhin right then and there? Magdidepende yan kung merong nakukumit na crime. Hindi mo Or- pag-udyok sa isang aktibong sundalo, isang right? Yun pa ang personally hindi ko masagot yan, but yung ating mga legal officers, I think they know what are the boundaries or the limits kung ito ba ay krimen na o hindi pa.